Amen. Salamat po, Ma'am Merly, sa inyong patutuo at gayon din naman kay Preacher TJ. And again, belated happy birthday kay Preacher TJ. At nandito po siya para mag-celebrate pa rin kami ng kanyang kaarawan. Tunay na napakabuti ng Panginoon at wala po siyang katulad. Amen. So ngayong gabing ito, dadako na po tayo sa pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. At tatalakayin ko po ngayon ang kahalagahan na ang ating pong piliing i-apply ay ang makalangit o ang makadiyos na karunungan. I would like to share with you tonight the message of the Lord I entitled, Apply Godly Wisdom. Apply Godly Wisdom. Medyo natutuwa ako sa kamay ko ngayon, sapagkat special service ito. Ito talagang home service ni Ate Tess Mabalot. Shout out kay Ate Tess Mabalot from Muntinlupa patungo dito. Home service talaga yan. Okay, so again, James chapter 3. James chapter 3, and our topic for tonight is about godly wisdom. Apply godly wisdom. James chapter 3, magsisimula po ang aking pagbasa sa verse number 13. At kung may Bible po kayo, mainam na ito po ay ating pong buksan. At habang tayo po'y nag-aaral, ito po ay ating pong tingnan at basahin din po. Alright? James chapter 3, beginning verse number 16, o beginning verse number 13. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, purihin po ang pagkabasa ng iyong banal na salita at kami po'y lumalapit sa iyo upang humingi po ng gabay, upang kami po'y muling baliwanagan, matuto, maturuan ng iyo pong banal na aral, dakilang Diyos. Help me, O God, and again, empower me. Help me that I may preach, that I may share your word with clarity, and please give the people clear understanding sa mensahe po na tatalakayin at pag-aaralan po namin ngayon. Nawa kami po ay maging matalino, maging marunong sa makadiyos na konsepto, Panginoon. At hindi po kagaya ng katalinuhan ng sanglibutan ito. Sa iyo po, aming Ama, ang aming pong pagtitiwala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so again, apply godly wisdom. Sa naging pagsulat po ni James, isa sa napakagandang tinalakay po niya ay ang patungkol sa tinatawag nating karunungan. Ang Diyos po at ang kanyang salita ay meron pong ibang definisyon sa tinatawag nating karunungan. Iba po ang karunungan ng mundo sa karunungang makalangit. Iba po ang karunungan ng mundo sa karunungang makadiyos. At kung ating pong aaralin sa Biblia, sinabi po na kapag ang pinag-usapan ay karunungan ng mundong ito, ito po ay devilish. Ito po ay sensual, mga kapatid, and earthly. Ibig sabihin, makalupa, di po ba? Makalaman, at talagang masasabi po nating ang pinagmulan ay ang diablo. Makadiablo. Yan po ang karunungan na hindi po aprobado ng ating Panginoon. So, pagka po inisip natin, mahalaga na ito po ay ating matalakay sapagkat baka mamaya iniisip po natin na tayo po'y lumalakad ng may karunungan pero sa hindi talagang eksaktong kahulugan po nito. That is the reason why it is very important for us to learn from the Word of God yung wisdom, yung godly wisdom na tinutukoy po ni James, mga minamahal.
Pagka po tiningnan natin even sa mga pagkakataon po ng pangangaral ni Apostol Pablo, ipinapakita po niya talaga na yung karunungan ng Diyos, pag mundo ang pinag-usapan natin, kamangmangan yan. At yung karunungan ng mundo, kung Diyos ang pag-uusapan natin, kamangmangan po yan. So, hindi po pwedeng pag-abutin yung pong karunungan ng sanglibutang ito at yung karunungan ng Diyos. And it is very, very important and helpful at the same time pagka po ang mananampalataya po natutunan at ini-apply ang makalangit o ang makadiyos na karunungan. I hope na ngayong gabing ito, habang tayo po'y tumatalakay sa napakahalagang paksa, magkaroon po tayo ng tinatawag nating pagsusuri ng ating pong mga sarili. Sapagkat ang pakinabang po natin sa Biblia, kapag tayo po ay sinasaway nito, kapag tayo po'y binibigyan ng instruction para sa katuwiran po ng ating Panginoon. So, ito po ang ilang bagay na gusto nating mabigyan ng pansin. The reason why we need to be interested, kung bakit dapat maging interesado tayo doon sa godly wisdom, sapagkat nung binanggit po ni James sa verse number 17, ang sabi po niya, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. So makikita niyo po na ang tunay o ang makadiyos na karunungan ay pure, malinis. Ang makadiyos na karunungan po ay peaceable, mapagpayapa, mga minamahal. And then, ito raw po ay productive, prolific, profitable. Yan po ang karunungang mula po sa Diyos. Kaya ngayong gabi po, hindi mahaba yung ating pag-aaral, tutukuyin ko pong directly mula sa sinasabi po ni Santiago sa kanyang panulat ang patungkol sa karunungang makadiyos na dapat i-apply po natin. Sapagkat yan po ang encouragement ng pag-aaral po natin ngayon. So ang runong po hindi po ito nakuha doon po sa ating pong magagandang school na pinag-aralan. Ibig ko pong sabihin, hindi po automatic na kapag ka nag-aral ka sa mamahalin o sa exclusive school, talagang yung wisdom makukuha mo. Ang tunay na source of wisdom is no other than God. Talagang ang Diyos ang pinagmumulan ng tunay na karunungan. It is very, very important to always consider that, mga minamahal. Pagka po sinabi natin kapayapaan, ang tunay na kapayapaan sa Diyos nagmumula. Kagalakan sa Diyos nagmumula. Lahat ng bagay na ating pong tinatalakay dito po sa ating ginagawang pag-aaral ay lagit-lagi magdidiin sa atin o magdadala po sa atin sa pagsentro po natin sa Diyos na pinagmumulan ng lahat at sa Diyos na siyang may akda ng banal na kasulatan. Alright? So again, ang message po natin, apply God's wisdom. Ang akin pong nais i-share ngayon, ito po ay po pwede nating i-apply by the words of our lips. Ang wisdom na makadiyos ay mai-apply natin sa mga salita na dapat lumalabas sa bibig natin. If you will study James chapter 3, makikita nyo po mga minamahal na tinalakay po dito ang danger ng tinatawag nating dila. Diba? So ito po mga kapatid ay napakahalagang bagay din na dapat matutunan ng bawat mga Kristiyano kung paano po tayo magsasalita. Doon po sa mga unang bahagi po ng chapter, nagbigay po ng presentation ang writer about the danger ng tinatawag nating tongue. Nung dila po. Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 1. My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Behold, we put bits in the horses' mouths, and that they may obey us, and we turn about their whole body. Behold also the sheep
which though, ang sabi po, they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth. Gusto ko pong tingnan nyo po na sa unang bahagi, gumamit po ang writer ng illustration para po sa truth na kanya pong ipo-point out. Ano po? Sa verse number 5, ito na po pala ang gusto niya pong i-drive. Even so, the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. For every kind of beast, and of birds, and of serpents, and of things in the sea is tamed, and hath been tamed of mankind. But the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceedeth blessing and curse. My brethren, these things ought not so to be. You see, dito po sa ginagawa pong presentation po ng writer ng Book of James, na walang iba kundi si James, ipinakita po niya na sa usapang problema sa realidad ng buhay, ang isa sa problema ng tao, yung dila. At siyempre po, pag pinag-usapan ng dila, may kinalaman nito doon sa kung papaano po tayo magsasalita. At sa usapan ng wisdom, ipino-point out po, mga kapatid, ni James sa bawat isa sa atin, na yun daw pong meron pong karunungan. Yun talagang tunay na marunong. Dapat daw po, mga kapatid, maipakita at maipahayag ito. Kaya yung pagsasalita po natin, dapat iniingatan po natin sapagkat dyan po natin masisino kung ang tao po ba ay mayroong makadiyos na karunungan, makalangit na karunungan. So, gaano na karami ang nasaktan ng ating dila? Gaano na karami ang nasira ng ating mga maling pagsasalita? Yung pagsasalita na kung saan walang karunungan ng Diyos. So we need to be guided always. We need to be cautious. We need to be careful every time na tayo po'y nagsasalita sapagkat ang salitang nabitawan hindi po ganun kadaling bawiin, mga minamahal. At sa pag-i-illustrate po, dito po sa ating teksto, itinulad po siya sa apoy na kahit maliit na apoy lang po pwede pong makasira ng malaking kagubatan. And I know na naiintindihan po natin ang sinasabi po ni James. Gaano na pong kalaking perwisyo o paninira ang nagawa po ng ating dila, mga minamahal. So kaya ito po ang dahilan kung bakit sinasabi ko po sa inyo, we should apply godly wisdom. We should apply godly wisdom. I-apply po natin ang makadiyos na karunungan. At ang isang bagay na magagawa po natin, i-apply po natin ito sa pamagitan po ng mga salita na lalabas sa ating mga labi. So ano po ba ang tinuturo ng Biblia kung ang pag-uusapan pagsasalita? Okay? Hindi po dapat ang lumalabas sa bibig po natin ay ang ikasisira ng ibang tao. Hindi po ito ibinigay ng Diyos para kondinahin po natin ang tao, pintasan po natin ang tao sa paligid po natin. Sa Biblia po, niliwanag na dapat daw po ang salita natin ay makapagministeryo ng biyaya. Nung pinag-aralan po natin, yung pong characteristics po ni Barnabas, ang isa sa tinalakay po natin kay Barnabas, his encouraging spirit. Yung po bang talagang eagerness niya na laging maka-encourage. Alam niyo po, mga minamahal, sa karunungang makalangit, sa makadiyos na karunungan, po pwede po tayong makapagpalakas ng mga nangihina. Po pwede po tayong magkaroon ng ministeryo ng encouragement sapagkat sa Biblia po ang sabi, let your word be always with grace. Seasoned with salt, that it may minister grace unto the hearer. That it may edify the hearer.
napakasarap po na kapag tayo nakikipag-usap, yung mga lumalabas sa bibig natin ay makalangit na karunungan na nagbibigay ng magandang resulta, nagdadala ng magandang resulta sa mga taong nakakarinig sa atin. Kaya, di po ba, yung pagsasalita po pwedeng isa sa masabi po natin na talagang dapat binabantayan ng mga mananampalataya. Sapagkat marami ng relasyon ang nasira dahil po sa hindi po matalinong pagsasalita. Marami na pong mga masasabi po nating magkakaibigan, 'di ba? Mga magkakalapit na dahil lang po sa hindi maayos na pagsasalita. Mga kapatid, kaya nga sabi ko, pag pinag-usapan ng pagsasalita, syempre po, unang-una, dapat magkaroon tayo ng pag-iingat. Sapagkat ang sinasabi po ni James dito, napakadelikado talaga ng ating pong pagsasalita ng dila po natin. Kaya make sure na ang ating pong aplikasyon ng makadiyos na karunungan ay makikita at mabibigyang pagtitibay sa pamagitan po ng mga salitang lumalabas sa ating mga labi. So be careful with your words. So apply godly wisdom by the words of our lips sa pamagitan po ng mga salitang lalabas po sa atin. Alam nyo, ang isang bagay na inobserve ko po nung ako po'y nakikinig ng mga preacher, kung po pwede namang magsalita na masasabi mo yung truth. Yung ba sinabi po ng Bible, speaking the truth in love. Kasi hindi naman po kami exempted dyan. The pastors, the preachers, we are not exempted. Kung di kami magiging maingat, po pwede pong kami ay makasira sa aming pong pagsasalita. At yun po ang talagang sa observation at sa panalangin, talagang ang hiniling ko sa Panginoon every time na ako po'y mangangaral, every time na ako po'y magpe-present ng salita ng Diyos, ang gusto ko po, ang maramdaman ng tao, yung pag-ibig. Yung bang speaking the truth in love. Diba? Yung pag nagsalita po, nagmiministeryo ng biyaya sa mga makakarinig. Ang Biblia po, nagturo po sa atin yan ng talagang mga tamang pananalita na lalabas sa bibig natin. Kaya kung meron dapat truthful, Kristiyano dapat yon. Kung meron pong mga tactful, Kristiyano po dapat yon. Kung ikaw ay mananampalataya, isang bagay po na totoo yung sasabihin mo, pero another thing na magiging tactful ka sa totoong bagay na sasabihin mo. So we need wisdom. We need godly wisdom para makapagsalita tayo ng maayos. Hindi lang po yung nagsalita tayo ng totoo, kundi nagsalita tayo ng meron pong kapantasan in a tactful manner. Hindi ba kaya nga ang tawag natin doon sa mga tao pong walang pasintabi, bigla na lang bibitaw ng salita, napakataklesa mo naman, di ba? Napakatakles naman nung pagsasalita mo. And because of that, kahit na truth yung sinasabi mo, parang hindi ganun kadaling tanggapin. So, ngayong gabing ito, ang nakita ko po sa usapan ng godly wisdom, pwede po nating i-apply ito by the words of our lips. Bantayan natin ang bibig natin, ingat po tayo, yung mga sinirang pangalan, di ba? Pangalan ni Marites, yung iba sa inyo narinig na yan, di po ba? So, Marites, Mare, ano bang latest? Di ba? Maricon, Mare, confirm. Yung mga ganyan, di po ba? So, sabi ko nga doon sa pinagpreachan ko, ginawan ko po ng mga positibong ano po yan, yung mga pangalan na yan. Para naman maibangon po yung mga pangalan ni, yung mga nakaisip niyan, hindi nila inisip na kung ikaw si Marites, medyo malalagay ka sa alanganin. Kaya ngayon po, pag kami mga tao po na yun ang pangalan, hindi na po mabanggit apelyido na lang po ang gustong sabihin Bakit? Kasi naging kahihiyan na po sa kanila Dahil yun po, yung naging gamit doon sa pangalan nila. But actually po, hindi naman po pwedeng negatibo. May positive tayo, di ba? Kaya yun po yung pinag-isipan po namin. Marites, Mare, testify ka naman. Mare, testimony naman tayo sa Panginoon, di ba? Maricon, Mare, confirm, di ba? Yun po yung mga sinasabi nila, yung mga nakaabang lagi sa, totoo pala, Mare, confirm, di ba? So, ngayon, pagka-Kristiyano na, Mare,
Continue lang. Yung pong mga ganong bagay, mga minamahal. Napakaganda. Si Marisol lalo. Sulsol ng sulsol. Di po ba? Sa Kristiyano po, soul winning tayo. Yaya tayo. Kaya nga, sabi ko, syempre, sometimes, makapagsalita lang po tayo, hindi natin iniisip kung ano po ang magiging epekto nung sasabihin natin. Sa godly wisdom po, magiging maingat tayo. Yung bago natin bitawan ng salita, tinitignan natin kung ito'y makakaapekto at ito po ay magdudulot ng ikasisira. So, we need wisdom. We need to apply godly wisdom by the words of our lips. Ikalawa po, by the way we live. Diba? Sa kung paano tayo dapat mabuhay. Karunungan din po ng Diyos ang kailangan po natin dyan. Kaya nga ang sabi po niya, mga minamahal, sa verse number 13 again, who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom. So the word conversation in the Bible, oftentimes, ginagamit po yan na ang kasing kahulugan pong salita is way of life, manner of life. Ibig sabihin, yung kung papaano po tayo dapat nabubuhay. Yung pamamaraan ng ating pamumuhay. Pasok dyan yung lakad mo, yung gawi mo, yung gawa mo, yung pag-uugali mo. So, yun po pala mga kapatid ay po pwede ring maging pagpapatibay ng karunungan ng Diyos sa buhay po natin. So, by the way we live. Kung paano ko dapat isabuhay ang mga salita ng Diyos na aking napag-aaralan. Sa chapter 1, tinalakay po niya yung mga nakikinig ng salita ng Diyos at hindi tinutupad, dinadaya ang sarili. At nung bigyang paglalarawan po yan, katulad raw po yan ng isang tao na kapag hindi sila doer of the word of God, katulad raw po nung isang tao na tumingin sa salamin, nakita niya kung ano ang mali sa kanya, nakita niya kung ano ang hindi tama sa kanya, pero pag alis niya doon sa salamin, nakalimutan na naman niya kung ano ba ang kanyang itsura. So, mga kapatid, mga kaibigan, it is good na tayo po'y lagi-lagi nakikinig ng salita ng Diyos, pero again, it is also good na maintindihan po natin sa illustration na dapat pagka nakikinig po tayo, sinasalamin po natin ang sarili natin. At alam niyo po ba, ang wisdom po is the application of knowledge. So, kaya pagka po pinag-usapan natin yung alam, knowledge po yun. Diba? Pero kapag pinag-usapan natin application of knowledge, wisdom po yun. So, ang karunungan po ay ang pag-a-apply ng ating pong mga napakinggan at natutunan, particularly sa salita ng Panginoon. So, ang dami mo ngang narinig, pero ano ang ini-apply mo sa mga bagay na narinig mo? Gaano karaming salita ng Diyos at pangangaral ng salita ng Diyos ang naririnig natin sa halos araw-araw na pakikinig po natin. Pero ang tanong, may application po ba? So kasi ang purpose ng aral ng salita ng Diyos ay para po mai-apply po natin. Kaya for me, yun po ang talagang wisdom. Kaya po pwede pong maalam. Halimbawa po, siguro manunotice po ninyo na ang inyong lingkod, kung memory verses lang ang pag-uusapan, marami po akong memorize na salita ng Diyos. Pero hindi po yun ang karunungan. Ang karunungan po ay ang mai-apply ko yung pong mga salita ng Diyos na akin pong nalaman. Hindi po pwedeng na-memorize mo lang. Mas maganda po naging manner of life mo. Maganda po naging lakad at takbo ng pamumuhay po natin. So kaya I am encouraging everyone, let us apply godly wisdom by the way we live. Hindi po pwedeng magkakontra po. Diba? Yung pong sinasabi nating may godly wisdom tayo, pero lihis po ang lakad natin, masama po ang mga ginagawa natin, at talagang kontra o salungat sa salita ng Diyos ang ating pong ginagawa. Kaya kami, i-observe nyo rin po, syempre, di po ba? Sa aming pagtuturo. Baka mamaya turo kami ng turo, kami naman, hindi namin inia-apply yung amin pong itinuturo. Kaya yan po ang malinaw na sinabi po ni Apostol Pablo.
Ang sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 and verse number 27, "But I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway." Diba? Hindi po maganda yung nagdi-disciple ka, kung ano-ano yung mga salita ng Diyos ang sinasabi mo sa dinidisciple mo, pero kontra naman yung ugali mo doon sa sinasabi mo sa dinidisciple mo. So it is not enough for us na tayo po'y may alam sa Biblia. Mahalaga po ang kaalaman, pero higit na napakahalaga po yung karunungan, at ang karunungan po ay ang ating maisabuhay ang ating kaalaman. Mailagay po natin in application, di ba? In action, to put in action kung ano po yung alam po natin. Kaya ang sabi po dito, let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom. Pero kung kayo raw po ay merong mga bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Diba? Ibig sabihin po, mga minamahal, kahit na po kami ay magturo ng magturo, o ikaw, kahit na ikaw mismo magturo ka ng magturo, share ka ng share, ang dami mo na pakinggan, pero sa puso mo, nandoon ang inggit, nandoon ang galit, nandoon po ang hindi pagpapatawad, nandoon po yung sama ng loob, nandoon po yung masasamang kaisipan. Mga kapatid, ang ipinupunto niya, hindi karunungan yun. Diba? This wisdom descended not from above, ang sabi ng verse number 15. So it is actually a sharp rebuke na sinasabi niya, "But if you have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth." Verse number 15, ang sabi niya, yung wisdom na yan na pinalalabas ng tao, this wisdom descended not from above, but is earthly, sensual, and devilish. Diba? So, kaya meron po palang ganong karunungan na sinasabing earthly, sensual, devilish. So, sa verse number 17, "But the wisdom that is from above is first pure." Listen to this. Ang Biblia po, kaya nasa sa atin yan, para nang sa ganun po, malaman natin yung dapat nating malaman at maisabuhay po natin yung mga bagay na natutunan at nalaman po natin. Kaya for me, I can say na sa ating pag-aaral, in applying godly wisdom, diba? Apply godly wisdom, mga kapatid, by our willingness to learn. Diba? By our willingness, yung pong pagkakaroon po natin ng pagnanais na matuto. Kaya sabi niya, yung pinalalabas ng taong karunungan, hindi yun. Yung ang gaganda ng sinasabi, di ba? Maganda yung itinuturo, pero ang problema, merong mga envyings, merong hindi pagkakasundo, hindi magandang, di ba? Pag-uugali. Ang sabi ng Bible, hindi yun yung karunungan na nanggaling doon sa itaas. Yan daw po yung karunungang makalupa, yan daw po yung karunungang sensual, yan daw po yung karunungang devilish. Kaya tinuro niya ngayon. Ang sabi po niya sa verse number 17, "But the wisdom that is from above." So kaya for me, napakaganda na maging willing po tayo na matutunan po natin kung ano talaga ang karunungan na galing po sa Diyos. Diba? And we should apply godly wisdom, mga minamahal. Pagka raw po karunungang galing sa Diyos, pure daw po yun, pure. Malinis. Walang halong pangit na motibo. Kaya lagi ko pong idinidiin ang usapan po ng pagtuturo ng salita ng Diyos, dapat ang intention pure. Yun po ang sinisikap naming lahat, mga kapatid. Kaya nga napakaganda po na mabigyang pansin po natin na kung tayo po ay nakikipag-usap, tayo po ay meron pong isi-share sa tao, make sure that our intention is pure. Di po ba? Kasi yun po ang sinasabi niya rito. Una sa lahat, pure. Then, peaceable. Di ba? Peaceable. Kaya nga kung ibabalik natin, pag ikaw ba nagsalita, wala bang mga taong nagkakagulo pagkatapos mong magsalita? Diba? Ikaw ba kapag ka nagsalita, ang nararamdaman ba ng tao sa iyo, talagang parang pinoprovoke mo sila
So dapat peaceable, mga kapatid. Sabi nga, gentle and easy to be entreated. Hindi dapat mahirap tanggapin, mga kapatid. So napakaganda po na ito ay ating pong mabigyang pansin sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. At ang sabi, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Kaya yun ang isang bagay na dapat iniingatan po namin. Kung nagtuturo po kami na ito yung sinasabi ng Biblia, dapat kami mismo inia-apply din po namin yon. So, ang akin pong gustong tukuyin po sa inyo, kayo, kapag ka nag-i-invite tayo, kapag kami inilapit tayo sa Panginoon, pag dinidisciple tayo, make sure na yung pong mga itinuturo natin sa kanila, tayo mismo. Yun po ang ating pong ginagawa. Kaya nga sabi ko, it is good na ma-remind tayo na ang karunungang makalangit po, ang sabi pure, ang sabi po peaceable, profitable, productive, prolific, di po ba? Yan po ang karunungang makadiyos, mga minamahal. Kaya nga, hindi po mahaba itong ating ginawang pagtalakay ngayong gabi. Ano po? Pero nais ko po na yung pong kapayakan o kasimplihan ng ating pong pinag-aralan. Alam nyo, napakasarap na lagi tayong nakakarinig ng salita ng Diyos. Napakasarap na tayo po'y marami ng nababasang salita ng Diyos. Napakaganda po na naging ugali po nating mag-memorize ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi pa po iyon ang karunungan. Hindi pa po yun ang karunungan. Kahit gaano karaming salita ng Diyos ang memorize mo, kahit na gaano karaming aklat sa Biblia ang nabasa mo, kahit na gaano karaming preaching ang napakinggan mo, kung hindi ka pa rin maayos magsalita, kung hindi pa rin maayos ang iyong pamumuhay, at kung hindi ka willing na matuto mula sa itinuturo ng Bible, hindi ka pa rin marunong sa usapang makadiyos. Sapagkat ang makadiyos na karunungan, mga kapatid, ay maipapakita po natin sa pamagitan ng ating pagsasalita, sa pamagitan ng ating pamumuhay, at sa ating pong pagnanais at pagnanasa na tayo po'y laging matuto. Ang taong marunong po, hindi po yan yung maririnig yung alam ko na yan. Diba? Alam ko na lahat yan. Ang isang taong matalino at may karunungang makalangit, teachable. Talagang matuturuan po yan. Kaya nga, kahit yung mga preachers sa church, kapag ka po sila ang in charge or assigned preacher, kahit nga po sa online, na ako po pagka nasa labas, pag nag-assign tayo ng preacher, alam niyo po ang ginagawa ko? Nakikinig pa rin po ako kahit nasa biyahe po ako. Why? Because I believe marami pa tayong dapat matutunan. At kapag ka po ako nagpipreach, huwag niyo pong isipin kayo lang ang tinuturuan. No, spokesperson lang po kami. Kumbaga mouthpiece po kami. Pero ang turo hindi para sa mga nakakarinig lang sa amin. Hindi. Ang turo mula sa amin patungo sa mga members. Ganun po ang dapat attitude, willing to learn. 'Di ba? By our willingness to learn. Yan po ang isang taong marunong at ang isang taong may makadiyos na karunungan gusto pa ring matuto kahit na napakatagal na ng panahon. Amen? Hindi yung, ang tagal ko ng Kristiyano, alam ko na lahat yan. Yun po, nagpapakita po ng foolishness yun. Kasi kapag may makadiyos na karunungan, willing pa ring matuto. Kahit na po ang tagal-tagal na. Di po ba? So, ito po, maganda, mabantayan po natin ito. Because in our churches, sometimes, may tinutukoy tayo. Halimbawa, mga key people, ba? Pastoral staff, preachers, deacons, Sunday school teachers, di po ba? Yung bang sabihin na natin sa usapang gawain ng Panginoon, sa usapang church, may mga posisyon. Alam nyo po, yun ay opportunity of service. Pero hindi po ako kaya ang tagapangaral kasi alam ko na lahat. Hindi po ako kaya pastor sapagkat ako po ay kumpleto na, lubos na. Hindi po. Kaya nga, may mga pagkakataon po, nagpipreach po kami unang tinatamaan eh. Nagpipreach kami ang unang sinisigawan ng Banal na Espiritu o inuudyukan ng Banal na Espiritu o kinukonvict, binabagabag ng Banal na Espiritu. Yes! Kaya wag niyong isipin, kaya kami nagsasalita sa inyo, kami completely okay na. No! Dapat sensitive pa rin po kami. Dapat subject pa rin po kami. Kaya sinasabi ko po ito para makita nyo po na kahit nakapag-preach ka na, kahit nakapagtuturo ka na, kahit na Sunday school teacher ka na, kahit na sabihin natin may leadership ka na sa church,
Hindi ang ibig sabihin nun, tapos na. Alam mo na lahat. 'Di ba? Ang maka-Diyos na karunungan, may papakita by having yung an attitude na talagang always willing na matuto at matuto pa rin. Simple lang po, mga kapatid. Hindi mahirap unawain, pero kailangan lang po natin talagang i-apply. Okay? Ano po dapat natin i-apply? Godly wisdom. Sa papanong paraan? By the words of our lips. Yung pong mga pagsasalita natin. Magsalita tayo na mahahayag ang karunungan ng Diyos. Yung kung paano tayo bumitaw ng salita. Kung ano po ang motibo ng ating pagsasalita at kung paano yung paraan ng ating pagsasalita. Maging tactful po tayo. Maging cautious po tayo, mga kapatid. And then, by the way we live. Paano ka nabubuhay? Diba? Karunungan ba yon? Na ang ganda-ganda ng mga sinasabi natin, ang ganda-ganda ng mga sinishare natin, pero tayo hindi natin inia-apply sa buhay natin. So, ang karunungan makikita mo sa paraan. Good conversation, ang sabi po rito. Yung manner of life, the way we live. And by our willingness to learn. Willingness to learn. Habang tumatagal, okay? Sasara ko po ito. Si Apostol Pablo, kung alam, maraming alam. Sa usapang religion, marami siyang alam. Nung siya'y maging mananampalataya, naku po, makikita niyo po, ang lalim. Talagang masasabi po nating marami siyang alam. Pero tingnan niyo attitude. Pag binasa niyo po at pinag-aralan niyo po yung Philippians chapter 3, tingnan niyo po yung attitude. Diba? Still willing to learn. To learn more, particularly about Jesus. About our Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, brethren, I count not myself to have apprehended. Diba? Sabi niya, yet doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Ibig sabihin, yung attitude niya, bagamat siya po'y ginagamit na ng Panginoon, ang gusto pa rin niya, malaman pa rin niya, matutunan pa rin niya ang maraming bagay tungkol sa Panginoon. Nawa, ganun din po yung attitude natin. Kaya, again, sa ating pong naging pagtalakay, ang encouragement ko po sa inyo, let us apply godly wisdom. By the words of our lips, by the way we live, and by our willingness to learn. Yung ating pong pagnanais na lagit-lagi matututo pa. Marunong na nga eh. Bakit kailangan pang matuto? Yun nga po ang manifestation ng karunungan. Yung pagnanais na patuloy at patuloy at patuloy na matuto. Ito po yung mga tipong hindi na u-offend kapag kasalita ng Diyos ang pinag-uusapan, kundi natututo sa salita ng Diyos na pinakikinggan at pinag-aaralan. Ngayong gabing ito, muli po, ang encouragement ko sa bawat isa, ayon po sa ating talata, let us apply godly wisdom. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, thank you so much for this message. Thank you for your guidance, and thank you for the wisdom that you have given us, O God. I pray, O Father, that you will help each and every one of us na may apply po namin ang mensaheng ito, ang salita mong ito, Panginoon. Nawa, katulad po ng mga babala sa banal na kasulatan, matuto po kaming mag-ingat at magbantay sa mga lalabas sa aming mga bibig, Panginoon. Kung ito po ba'y ikatitibay o ikasisira. Kung ito po ba'y ikalalago o lalo pong ikakapahamak. Nawa, ikaw po ang siyang magturo sa amin ng mga tamang pananalita, dakilang Diyos, at tamang paraan ng pagsasalita. Ganon din po ang aming pamumuhay. Naway maging kapahayagan ng maka-Diyos na karunungan, ang ugali po namin, ang pamumuhay po namin, ang lakad po namin, ang gawi at gawa po namin, Panginoon. At gayon din po, Diyos, siling ko po na nawa ang amin pong maging attitude ay ang katulad po ng attitude ni Apostol Pablo, na talagang sa pagpapatuloy, lagit-lagi gusto pang higit at higit na matuto, lalo na sa mga kaalaman patungkol po sa iyo. Naway naging beneficial po sa amin ang message na ito at naway naabot mo po ang bawat isa sa amin pong naging pag-aaral, sa naging pakikinig po namin sa mensahe. Panginoon, maging doer kami ng iyong salita at hindi tagapakinig lamang. Bless each and every one of us, O God. Muli po, pagalingin mo po lahat ng may karamdaman,
Bigyang solusyon mo po ang lahat ng may problema. Palakasin mo po ang mga nanghihina at nawa dakilang Diyos ang aming buhay ay maging buhay na kakakitaan ng makadyos na karunungan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you so much. Purihin po ang Panginoon. At ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang commitment is to preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. Ingat po kayong lahat. God bless us all.